Magandang umaga mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa ating mga duty at naway maging maingat po tayo sa ating gagawing duty sa mga araw na to, especially po yung going para tayo mag-indoors kasi po ito yung topic natin ngayon kasi most sa ating po mga security personnel maraming natatanggal sa trabaho dahil sa mga pag-turnover na yan. May mga na-accident pa minsan. So paano po yun? Kaya kailangan po sa security industry medyo babawan muna natin yung pag-explain sa mga tao natin kasi kung puro sobrang lalim na hindi nila maiintindihan. So medyo gawan natin ng twist sa mga officer natin kasi alam po natin na ang ating mga security personnel meron diyang mga slow learner na naintindihan naman natin pero marunong sila. So dahan-dahan at palagi po natin i-insist lalo po sa pag-endorse. Kadalasan dito nagkakaroon ng malaking problema, natatanggal sila sa trabaho kasi malaki talaga pong negligence yan. Paano po yun? So ang topic po natin ngayon is paano ba tayong mag-turnover kung tayo mga outgoing na. Okay, so sa pag-turnover po natin, syempre nakaakibat dyan ang General Order number 5, yung sinasabing to quit my post only when properly relieved. Diba? To quit my post only, yung salitang only, sobrang napaka-scrutinized. To quit my post only when properly relieved. So, is it proper na kapag nag-endorse ka ba? Ito po yung ninineglect ng maraming mga security personnel kapag nag-endorse, buddy, okay na yan, matik na yan. Ito yung mga baril, na okay na yan, buddy, alis na ako ng buddy. Sige, buddy, okay na to. So, is it properly relieved? Is it only when properly relieved na sinasabi sa 11 General Orders? Kailangan daw umalis ka muna sa area mo kapag sukdulan, maayos na in-endorse mo sa kapalitan mo. Well, anyway, natapi ko na to before sa aking mga vlog pa, pero masihimay-mayin po natin ngayon kasi maraming nagko-concern sa akin sa pag-turnover po na ganyan, na nagme-message sa akin na kung matatagal na, hayaan na lang nila ganyan. Dapat po tandaan natin, kapag tayo matagal na sa detachment natin o kung saan ka man naka-assign, dapat po lead by example. Ikaw na ang isang ehemplo ng mga kasama mo dyan para higit nilang mapagbuti ng kanilang trabaho. Hindi nyong natututo sila sa mali na ginagawa. Ganyan po kasi pag matatagal na. Yung nawawala na sa linya, nagiging complacent na. Dapat po hindi. Dahil pak pong nagtatagal tayo dyan. Dapat higit tayong lumalalim ng kaalaman, karunungan sa trabaho, na isasalin natin sa mga baguhan. Hindi nyo tayo yung nag-i-input sa kanila ng mga mali para in return, nagiging problema ng detachment. Nagiging problema ng officer. Kaya nga po ako sinasabi po sa aking mga security personnel na hinahandle, lead by example. Kasi kayo na ang susunod sa amin kapag kami na-transfer sa iba, may mga promotion, sino yung kukunin namin magiging papalit sa amin? Hindi kayo na rin. At talaga namang kaya nila. Kaya sabi ko nga habang kayo na security personnel pa, aralin nyo na ang pagiging isang officer. Kasi hindi kayo makakawala sa pagiging officer kapag iyan na talaga yung naging track mo hanggang mag-retiro ka. And aim high. Huwag naman tumanda ka na, SG ka pa din. Diba? So, paano po ito? Sa pamamagitan po na habang tayo security personnel pa, inaaral na natin kung ano yung tama sa pagiging isang security personnel. Kasi po, ito yung dadalin mo kapag ikay umangat na sa position mo. I-handle mo sila. Ngayon, kung nagkaklag ka sa pagiging isang SG, hindi ka po pwedeng maging officer. Tinitingnan po ng mga superior nyo yan. Kung ikaw ba talaga ay may kakayanan na mag-handle ng isang tao. Kung sa endorsement pumapalpak ka, sa mga officer po sobrang daming ini-endorse. Yung command responsibility na tinatawag. Okay, ngayon. So, paano? Doon muna tayo sa pag-endorse sa mga guard. So, kinakailangan po, mga incoming, outgoing, makinig po kung kayo na pumapalo sa akin para at least po maintindihan nyo po ng maigi. Bababawan, sisimplihan lang po natin. Sa pag-endorse po, kinakailangan na andyan yung kapalitan, syempre po. Diba? Yung inyong mga bakal, yung firearms po ninyo. Number 1 pong pakaingatan po ninyo yan. Tandaan po natin, palagi nga pong sinasabi, diba, sa gun safety na always treat a gun as a loaded gun. Lagi doon natin isipin na yung firearms natin palaging may load kahit wala. Bakit kailangan daw isipin you have to treat that your firearms is a loaded gun always? Kasi nga po, makakaiwas tayo doon sa mga sakuna. Siyempre, i-check mo. Sabi mo, baka may nakaload to or ano, baka may nakialam. Yung masyado ba tayong
masyado tayo talaga naka-advance. Kailangan po sa guard yun. Yung sinasabi, minsan may criminal thinking nga, na talagang iisipin mo lagi yung mga negative. Bakit po kailangan yun? Para makaiwas tayo sa disgrasya. Hindi yung para sobrang napoposes ka na, obsess ka na sa mga ganun, yung para bagang wala ka nang inintindi, puro negative. Hindi po. Kasi sa tamasalangan ng security, kailangan na andun yung sobrang negative na iisipin natin para hindi na mangyari. Siyempre, kung kahit naman sa mga pulis, baka isipin, meron kahit na sila sarili na nila yan, chinecheck nila lagi. That is the standard. Ngayon, di ba? No, sabi nga, empty gun kills a man. Kahit wala naman, pwede makita kasi hindi nga hindi masabi, hindi maipaliwanag. Minsan nangyayari, walang alam, bigla pumuputok. Di ba, hindi natin alam. So, palagi natin isipin yung safety and security ng mag-endorse at saka yung papalit. Minsan po yung iba, nagtututukan pa ng baril niyan, akala, tohigan lang. Please naman po, kaya mga officer, pag may mga ganyan po na mga guard natin, automatic pa-report nyo na sa agency. I-RTO nyo na yan. I-return to unit nyo na yan. Kasi po, napakadelikado po yan. May mga ganyan po na mga sa ibang mga detachment na nagtututok ng baril. Ikakasa, ipuputok sa itututok. Isus Mariusip po. Kaya minsan pagka kasi may nag-report din po sa akin, nag-concern sa akin, tinawagan pa ako ng isang followers na ganun daw po ang ginagawa sa kanya. Kumubago, itinututok ng baril at kinakalabit. Sabi ko, i-report nyo sa officer nyo yan. At kung hindi gawa ng officer nyo yan, you have to connect to your agency, to your inspector. Pag hindi pa yun sa inspector, i-direct nyo na sa inyong operation manager. Mag-through channel. Kapag hindi pa mismo sa may-ari, delikado po yan. Napakaano po niyan. Sobrang hindi dapat ginagawa ng isang matinong security personnel yan. Napakaano po yan. Dapat po, pinakahalikan, pinakiingatan natin yung bakit. Kasi once na pumutok yan, ikaw ang tamaan or yung iba, sigurado po may kalalagyan ng agency nyo dyan. Makukompromise ang agency. Kaya nga, hindi biro ang pagiging isang security personnel. Naakala mo, pag nag-check pa, nagkasakala mo si Fernando. Akala mo nasa pelikula. Wala pong gano'n. Dapat po pinakaiingatan po yan. Ngayon, pag naayos na po yan, kung ilan yung amos, ilan yung bala, kung 10 ang na-endorse, dapat 10 din yan. I-check ng maigi. Ngayon, dapat pagka nag-i-endorse ng baril, hindi nakatutok sa kaharap. Dapat yung mas better siguro, meron kayong area na malayo, doon nakatapat yung baril ninyo sa yung pinaka niya, dito nasa likod yung kapalitan tinitingnan. Hindi nakalapag, hindi rin dapat nakatapat sa inyo yung pinaka ng baril. Diba? So, safety po. Dapat maging po tayo dyan na consistent po tayo sa ganyan. Hindi nyo, okay, matik na yan, okay na yung body, okay na, wala nang problema yan. Hindi po natin, at isa-isahin po natin. Ngayon, pag na-endorse na, maayos na, at saka na po natin ilagay sa mga holster natin. Hindi po pwede na, kasi meron pa nga daw, as per ng isa ko din mga followers na nasa holster pa yung baril niya, kinukuha na ng kapalitan. Hindi po pwede yun. Kasi tandaan po natin, sa baril, alam nung nag-handle, nung ship na yon, kung umaga o panggabi siya, ano yung status nung firearms. Kung paano niya hinandle, paano niya ginawa. Kasi hindi mo alam yan eh. Ngayon kukunin mo agad-agad. Tapos ginawa mo, ikakasama or something, hindi mo alam, nakaload pala yan. Meron palang, nasa load pala yung magazine ng 9mm na yan. So paano na? Excuse me, di ba? So ano mangyayari? Eh paano kung halimbawa yun, biro-biruan nga na ganun. Itinutok mo doon sa kasama mo, pumutok, anong mangyayari? Diba? So sobra. Kaya nga dapat po, pagdating sa mga turnover, maging mabusisi, mga security personnel, maging ingat po. Unang-una kahit tayo nagtatrabaho para maghanap buhay upang mabuhay. Eh kung gano'n ang gagawin natin, paano yung pamilya natin? Una yung sarili mo rin. Paano kung breadwinner ka ba? Kaya nga ako po minsan sa akin pong mga briefing, mas tinatouch ko sila, their personal agenda nila. Hindi ko sinapakialaman. Kumbaga, kaya tayo nandito, mahal natin ang pamilya natin. May mga reason kung bakit tayo lumayo sa kanila. From province, pumunta tayo ng Manila. Kasi para maramdaman nila ano yung halaga ng trabaho. Ito yung bread and butter natin. Ito yung nagsusustain ng mga needs natin, ng family natin. Lalo naman yung sarili natin. Kasi andito ka sa Manila, puro gastos. Tapos ganun ang gagawin mo. Papabayaan mo yung trabaho mo, may anak ka pa, may pamilya ka. Ano mayroon sa pamilya mo? Getting worse. Kaya, kasi ang trabaho, sabi ko nga, alam na nila eh. Lalo kung matatagal na. Kailangan i-handle natin yung mga personal nila na hindi natin pinakikialaman yun eh. Kasi malaking impact, like kung sinasabi, kasi tagal ko security industry, ang family, ang nalaking hadlang sa mga security guard. Minsan, pinababayaan ng trabaho kasi nga, nagkukulang.
yung pag-ano sa family sa malaki ng problema. So, hahayaan ng trabaho kasi parang bahalagang na ganun ang mangyayari. Sabi ko sa kanila, ang pamilya natin, dapat isa to sa magiging daan para lalo tayong magsikal. Kasi marami na pa ako rin na naturuan sila na mag-ano kayo sa sarili niyo. Kasi ang trabaho natin na to, short term lang ito. Aalis at aalis tayo dito. Ang mga company kung saan tayo nakasign, hindi tayo pamamanaan niya pag tayo nag-resign. Sinusweldohan tayo diba? In the agency, habang naandyan ka, nagtutulungan kayo, kumikita ka sa kanila, kumikita siya, kumbaga, in-endorse ka dyan, kaya ka kumita, meron din sa'yo konting kitang agency, yun lang po yun. Pag nawala na yun, wala na, tapos na po. Paano kung ganun pa yung mangyayari? Dahil sa kapabayaan mo, anong mangyayari sa pamilya mo? Di po ba, itong Geo number 5 na to, sobrang ano nito, akala yun lang sa ulado nila, hindi daw kasi, napaka-extent, to quit my post only when properly relieved. Palagi pag may interview akong guard, alam na alam yan, pero hindi isinasabuhan. Kaya sabi ko nga, ang 11 general orders, you have to memorize, know the meaning, and the importance is you have to apply. Kasi andito na lahat, ito yung susi, kumaga ito yung Bible like yung sinasabi ng security personnel. Kaya pag ang guard hindi kabisado ang 11 Geo, hindi alam yung ibig sabihin. Okay, you have to memorize. Okay, memorize mo. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng bawat isa. Anong gagawin mo ngayon? Paano i-apply? Kaya mahalaga po yun. Kaya dapat po sa mga security officer po, I encourage you na turuan po natin yung ating mga security personnel. Hindi lang ito pang formality lang natin. Dapat iparamdam po natin. Kaya nga po ako sa akin pong pinapag-memorize ko sila. By next week, ibibidyo ko sila na nagme-memorize. And then after that, ipapaliwanag nila isa-isa. Kasi mahalaga po yun, ito yung susi para mag-grow ang mga security personnel. Hindi po rin isa natin ang trabaho, puro ganyan, pero walang talabi. Tatrabahuin niya kasi yun yung trabaho Pero nasa puso ba nila? Nasabi ko sa kanila, gawin nila ang trabaho na by heart. Laging may pagmamahal na ginagawa ko ito kasi mahalaga. Para sa pamilya ko, higit sa lahat sa akin. Kasi tatanda tayo. Paano kung wala ka lang naisubi, wala kang naipon, tapos nagka-problema ka pa? So may mga nangyayaring sa mga security personnel ko na may sakit, tapos wala silang mga ipon. O, syempre magka-company loan, mahirap din Kasi syempre maraming process yan. O, sabi ko nga, kung may subi-subi kayo, hindi nyo alam ang emergency, kaya nagpaplano tayo about emergency response team, sige plano, para sa company, very good yun. Pero hindi mo ba pwedeng planuhin yung buhay mo din habang nagpaplano ka sa company kung saan naka-assign? Pwede yun yun na kasi you have to plan na habang ako nagtatrabaho, I plan for my company that I'm serving for, pero I have to plan myself also. Hindi po pwedeng nakaplano ako sa company, ang usay, ang ganda ng mag-handle ka, pero yung pamilya mo hindi mo kayang maplano. Diba, napakamali po yun. Kung nagmamanage ka ng building, inalagay mo ang seguridad nila, ang safety nila, okay, very good, pero yung pamilya mo ang gulo-gulo, hindi mo mamanage, sayang naman. Kaya nga, ang sarap ng trabaho ng security personnel. Bakit? Pwede mong gamitin sa buhay mo yan Madadala po. Kaya ako ginagawa ko talaga na nagpaplano ako sa building kung saan naka-assign para maging safety. And at the same time, I have to plan my family also. Sarili kong buhay, kailangan ko mag-invest, mag-save para at least pag tayo mag-retiro, hindi nangarag. Diba? So, napakahalaga po no. Dapat po kasi binabalansin natin, hindi lang puro trabaho, ang inaan natin sa mga guard natin. Kailangan yung kanilang mga personal din na touch natin na to the point pinakikialaman. Parang binibigyan na sila ng mga hints, paano kayo magtagumpay sa buhay. Kasi ang isang matinong security personnel o empleyado, pag mahusay yan, tingnan yung background ng family niya ng ganda-ganda. At may goals sa buhay. Pat sobrang sipag mahusay mag-user, meron kasi akong pinuplano ganito, may ganyan. Nagpapagawa po kasi ako bumibili po kasi ako ng sa probinsya. Bibili po kasi ako ng maliit na lupa doon. Di ba nakakatuwa na parang sabi ko, that's very good. Marami po ako naging guard na nagretiro na sa nagbibusiness sa probinsya nila. Di ba? Napakasarap po ng ganun yung hindi naman sabi, pinaalis mo, sabi ko, kung gusto niyo na talaga sa ganyan, walang problema yan. Pero make it sure, tandaan nyo na hindi habang buhay ang trabaho natin. Meron ka pa rin mga inano. Meron sa may mga ibon. May very good. Kung iyan talaga, okay yan. Hindi naman sabi na umalis ka magano. Hindi, kung iyan ang forte mo, basta ang importante pagdating sa financial marunong ka. Iyan po kasi ang malaking problema ng mga security personnel pag financial na. Kahit anong husay niya, pag wala yung pamasahe, walang pagkain, may problema sa pamilya, magbabayad ng bahay. Siyempre, iisipin po niyan So, magkakaproblema yung trabaho. Kaya sabi ko nga, ang maraming pera, ang sarap magtrabaho Diba? Subukan may 1,000 ka sa bulsa araw-araw. May isa, wala. Sino kaya mahusay magtrabaho sa dalawa? Kaya nga, dapat ang pera pinag-uusapan lagi yan.
Hindi yan sabihin na napaka natin mukhang pera or what, masama ang pera, hindi po. Mali pong kasaan yan. Sobrang gasgas na ng pangaling mali na sinasabi yan. Na huwag ka ng pera, masama yan. Eh kung wala ka nga pong pera, lang yung sinasabi, pag sino kaya magiging masama, may pera ba o wala. Depende sa umahawak yan. At alam ko naman, mga security personnel kaya niya kasi pinag-iingatan natin sobrang ilang milyon, ilang bilyon na ari-arian ng company, pinagkatiwala sa atin. Yung ba naman yung sarili mo, hindi mo pagkatiwalaan, di po ba? So mahalaga po yun. Kaya nga po sa endorsement, kasi dito ka mawawala ng trabaho eh. Scrutinize po natin, ayusin po natin, pahalagahan natin. Lahat busisiin po natin. Huwag nating hahayaan na, and after that po, magsasign dapat ang isang incoming. Dalawa kayo outgoing, siyempre nakasign ka na niya kasi endorse mo eh. Bago ka po umalis, kailangan si outgoing, si incoming makasign siya na ibig sabihin, tinanggap niya ng maayos. Magka-problema man doon, eh siguro kung masasagot mo yun, eh kung sakaling siya yung nagsakanya na gano'n, hindi niya pinarge sa'yo, eh yung pinirma niya, sabi, in-accept niya yun. Kaya bago naman din tayo mag-sign mga incoming, we have to scrutinize din yung ibinibigay sa atin. Kung yung firearms ba, ayos ba yan, di ba defective yan, yung radio natin, tingnan yung mga serial number. Baka mamaya yung serial number, yung radio, kinuha lang isang kasama dun sa isang guard na nawala, binigay sa pag-tims namin, magkaiba. So dapat chinecheck yung mga serial, karoon din sa firearms. Baka hindi sa kanya, nawala niya, kinuha niyo sa ibang guard, tinignan mo, magkaiba na. Sabihin, ito ni-endorse mo kanina, so dapat check niyo po mga serial number. Ano po? Huwag po nating hahayaan. Hindi yung sabihin na wala tayong tiwala sa kasama. Kasi yun ang magiging ano nila. Para ka naman ba walang tiwala, tagal natin magkasama. Hindi po yun. Kasi that is the SOP na tinatawag, di ba? Ano ba yung SOP? Standard Operating Procedure. Kahit kayo magkapatid, dapat standard yan. Kasi ang iba kasi dumadating sa point na parang pag matagal na, kampante na yung complex na, wag. Dapat po consistent kayo. Kung ano dapat perma, ganyan, ganyan. Hindi po pwede. Kasi in return, pag nagka-problema, mag-aaway kayo, kita nyo yan. Ba't kayo pa darating sa point na mag-aaway kasi mali ang turnover? Di ayusin nyo na. Kaya nga sabi, prevention is better than cure. Ba't kailangan dumating sa point na magulo? Eh, pag marasya, reliable ba? Di ikaw yan. Kasi pag makatinanggap mo sa akin yan. Di okay na. Hindi po pwede yung ikaw naman kasi binigay mo sa akin yan, ganyan, ganyan, ganito, hindi nga ako nag-sign. Kasi maraming ganyan nangyari din sa amin that time sa local detachment. Sir, yung susi, nadala ni ganito, hindi iniwan. Ano ba kakon June number 5? Yan lang sinasabi ko eh. Eh kasi sir, ganito eh. June number 5, di ba? To quit my post only when properly relieved. Ano ibig sabihin? Paano nadala? Minsan pa ang firearms hindi na i-turn over. Iniwan lang pala itong tinago. Paano kung nadala? May mga ganyan pa iba nadadala, nalalagay sa bag, lalo sa mga yung mga post nila na medyo kailangan iyan yung baril, ilagay sa mga bag, di ba? May mga ganyan eh na hindi talaga secure kasi nilalagay sa bag. Minsan na iuwi. Paano kung na-check sa along the way yun, ng MRT, yari na, nabagahan siya na. Yun yung sinasabi. Dapat lahat na kaisa sa body, yung firearms natin, body yung ganun natin. So, magiging maayos po. So napakahalaga po nun. Kaya like kong sinasabi sa inyo, focus po tayo, maging consistent tayo sa pag-endorse, sa pag-turnover nang sa ganun po, maiwasan natin yung mawalan tayo ng hanap buhay o ma-compromise tayo. Ha? Pwede po tayo makapatay dyan, pwede ka din pong mamatay dyan. Dapat ang filter natin mga security is yung kamatayan eh. Kasi ibig sabihin, baka mamaya maputok ko, makapatay ako or ako matamaan nito. Diba yung mga ganun po, hindi masama yun kasi mag-iingat ka talaga. Lalo kung may plano ka sa buhay, lalo na ikaw ang breadwinner ng pamilya mo, lalo kung may umaasa sa'yo. Diba? At saka yung sarili mo, paano na? Kung may mga investment ka, meron kang ginagawa, nadedo ka ng maaga, sayang naman. Hindi mo na-enjoy. Diba? So, or else nakulong ka pa, din laki pa ng problema ng pamilya mo. Kaya po, pahalagahan po natin. Mga security personnel, ingat po tayo palagi sa pag-endorse natin, lalo sa mga parents. Maraming salamat. I hope po nakatulong po doon sa mga nagtatanong sa akin, kaya ako binawa ng content. Huwag po kayong papayag na gano'n-gano'n. Kahit bago kayo, wala pong matagal bago sa security industry. Kung sa kayo naka-assign, okay, matagal siya, maraming alam. Pero, bilang security personnel, naka-activat na po natin ang batas ng security ng RA 5487, which is mandatos po yan. Kaya bago kayo matagal ka, you have to follow. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.